bumaba na ng kusa, alang-alang sa awa at pag-ibig. Mukhang malapit na po magkakatotoo ang propesiya ni Manong Chabit na itong si Bongbong Marcos ay talagang matanggal po sa kanyang pwesto. Kaninang umaga po ay pinag-usapan po natin itong tungkol sa isang active na Colonel na si Colonel Ody na di umano'y nag-withdraw sa kanyang suporta kay Bungit. Pero hito, legit ho na talagang nag-withdraw yung naturang Colonel ng suporta kay Bungit. At ngayong hapon ay binalita po sa lahat po ng mga pahayagan na tinanggal na sa pwesto yung naturang matapang na sundalo. Ito na ho. Dahil sa kanyang pag-withdraw kay Bungit, ito na tayo ngayon. Sa pagparusa po ni Bungit sa sundalong ito, marami pong magre-react dito. Hindi lang mga civilian, hindi lang mga retired uniform personnel, kundi pati po yung mga aktibo. Kaya yari kang Bungit ka. Ngayon po ay kapistahan ng itim na Nazareno dyan sa Quiapo. Hindi po nakaligtas si Bungit. Binanatan po ng obispo. Pinatamaan po ng naturang obispo sa kanyang homily itong si Bungit sa mismong translasyon sa kapistahan ng Quiapo. Grabe, nakakahiya ho to, no? Wala na pong ibang pinatamaan dito kundi si Bungit eh. Mantakin mo sa homily ho mismo ha. Ito ay homily. Misa po ito sa Quirino Grandstand. Nakatikim po dito ng patama si Bungit. Sama-sama na ha. Militar, retired uniform personnel, kaparian, kaobispuhan, at sana po itong mga obispong naligaw sa landas, yung ibang obispo, sana tumulad kayo sa obispong ito at tinutumbok at pinatamaan yung totoong may kinalaman sa kahirapan ng ating bayan. Hindi yung putang na puro kayo Duterte. Minsan talaga hindi lahat mga kaparian, kaobispuhan ay may amats at nakukuha ng mga dilawan at mga kaliwang grupo. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan din naman ho ang aking pangalawang YouTube channel, ang Bisdak Historiador. Kaunti pa lang, hindi pa lang tayo nag-umpisa ng todo dyan. Pero reserve YouTube channel ko po yan. At syempre, ang Berada Aguila. Alam niyo mga kababayan ko, para sa akin, good news po ito. Ito hong nangyayari ngayon na ito si Colonel Ody ay tinanggal sa pwesto dahil sa kanyang pag-withdraw ng suporta kay Bongbong Marcos. Isa lang po ang ibig sabihin. Nagising po yung naturang sundalo. Pero bago po natin ito pag-usapan po muna natin itong translasyon sa kapistahan ng itim na Nazareno sa Quiapo. Ako po ay Katoliko. Pero naipag-usapan po natin ito ngayon dahil nga yung homilya ng pari ay tumatama po dito kay Bungit. Talagang sapol na sabol si Bongbong Marcos sa birada ng naturang obispo sa napakaraming mga debuto. Milyon na yata ho yung debuto eh. Kanina dyan sa kapistahan sa Quiapo hanggang ngayon yata na hindi pa rin naibalik yung itim na Nazareno. Dati-rati po ay kasama rin po ako diyan pagdating ng kapistahan sa Quiapo nung nakatira pa ho ako sa Maynila. Nagipagdebuto rin po ako. Ngayon medyo malayo na kami, hindi na ako sumasama diyan, nakayapak. Pero ito ang pag-uusapan po natin, yung homilya ho ng naturang obispo na binanatan po si Bungit. Pero bago po natin pakinggan yung homily, ang kagwang
Nagpaabot muna po ng mensahe. Gago. Uy, ano pong nangyari dito? Tika lang. Oh. Napiling ho ni Bungit, nakakampi niya yung mga obispo dyan sa Quiapo. Tingnan mo, bago po natin pakinggan yung banat ng obispo. Ang sabi ni Bungit diyan, unity hiling ni Marcos Jr. ngayong Feast of the Black Nazarene. Naway lalong patatagin ng pagdiriwang na ito ang ating pinagsasaluhang panata na magbuhat ng pasanin ng isa't isa. Magbahagi ng oportunidad ng mas patas, ulul. At panatilihing buhay ang pag-asa sa mga araw-araw na desisyong ginawa natin upang makabuo ng mas makatao at mas tapat na bagong Pilipinas. Orol! Roko-roko! Hindi po nagpadala ang obispo. Ito, pakinggan po natin ang banat ng obispong ito kay Bungit. Kahit nagpadala ka ng mensahe akala mo hindi ka bibirahin. Ito ka. Pakinggan natin. Sinasabihan tayo ni San Juan na tayo'y dapat bumaba upang si Jesus ay tumaas. Sapagkat sabi nga sa Ebanghelyo ngayon, ang bumaba mula sa langit ang siyang tunay na itataas ng Diyos. Sapagkat ang dakilang pagtaas hindi nanggagaling sa kamay ng mundo, kundi sa kamay ng Diyos. Pero paano nga ba tunay na bumaba? Alam nyo mga kapatid, may nauna na sa ating bumaba. At ito'y walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Kaya siya dinadakila, kaya siya itinatampok. Kaya nga't sa ikalawang pagbasa sinabi, walang hihigit sa kanyang pangalan at ang lahat ay yuyuko sa kanya. Siya'y itinatampok at dinadakila ng Ama. Bakit? Dahil siya'y nagpakababa. Pag nilaya natin ang uri ng pagbaba ni Jesus Nazareno. Una, siya ay bumaba ng kusa upang lalong magmahal. Opo, bumaba siya ng kusa. Hindi siya ibinaba o pinadapa ni numan. Hindi siya napilitan lamang. Kusang loob siyang bumaba dahil sa awa at pag-ibig. Ang pagbaba ni Kristo ay hindi bunga ng pagkatalo, kahinaan, o pagkawala ng kapangyarihan. Ito ay malayang pasya ng pag-ibig. Kaya nga't sinabi uli sa Ebanghelyo, gayon na lamang ang pagmamahal ng Ama, ibinigay niya ang kanyang anak. Ito'y pasya ng pag-ibig, pagbababa ng kusa. Bagamat siya'y Diyos, hinubad niya ang lahat alang-alang sa atin. Mga kapatid, matuto tayo kay Jesus Nazareno na bumaba ng kusa alang-alang sa pag-ibig. Sa ating bayan ngayon, may mga ayaw bumaba kahit malina at bistado na. Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Ay ko! Ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mga mahihirap. Aray ko niya! Ayaw bumaba kahit binabaha na at nasisira na ang bayan. Aray ko niya! Ayaw bumaba kahit hindi karapat-dapat. Nako niya! Nandito po ngayon si Bishop Tobias. Binibiro ko siya kanina, sabi ko, susundan ko lang ang kanyang sinabi. Tumigil na. Tama na. Maawa na kayo sa taong bayan. Nako! Mahiya naman kayo. Bumaba na ng kusa.
alang-alang sa awa at pag-ibig. Amen. Amen, Padre! Okay sa akin tong paring ito, obispong ito, kaysa kay Father Flavi. Utangin na, no? Translasyon mismo, ha? Sa Quiapo, binanatan itong si Bungit. Anak ng kamuti, oh. Bumaba ka na daw ng kusa, bubuim. Tindi ng obispong ito, mantakin mo, ha? Bumaba ng kusa, pahirap, hindi ka karapat dapat, ang kapal ng mukha mo, mahiya naman kayo. Aray ko diha. Alam mo, maganda ho itong nangyayari talaga, no? Sipin mo, 1 linggo, 1 week na, ng taong ito, January, marami ng kaganapan na nangyayari, eh. Talagang yung panahon ba, no? Yung pagkakataon ay mukhang umuuyon po ngayon sa maraming Pilipino. So ngayon ito, simbahan, obispo, direkta na pong patama kay Bangag yan, ha? Wala na pong preno. Ang paghihikayat niya ay bumaba ka na sa pwesto. Gaya ng pagbaba ni Jesucristo. Pag itong mga to talaga, itong mga obispo, kung nasa tama lang ang direksyon tong mga to, kung magkakaisa lang sila, puta, ang daming mga Katoliko na susunod sa kanila, yung mga obispo. Meron kasi talagang mga dilawan na mga obispo na, putang ina, naiba yung landas, puro Duterte. Mantakin mo, sa sobrang daming nag-attend dyan ng translasyon sa Quiapo, ayan, oh. Sus, grabe yan, oh. Kung yan ang makikita mo sa kalsada, sa EDSA, ganyang karami. Tapos dagdagan pa ng Iglesia ni Cristo. Wala na. Tapos na ang problema ng bayan. Kaya yung sinasabi ni ng obispo na yan, nakusa ka ng bababa, takot lang ni Bubuim na hindi bababa. Pag ganito karami ang makikita ko sa EDSA, Jesus ko, ganyan. Tapos sabay-sabay din yung mga simbahang, yung Iglesia ni Cristo, KOJC, Pupuno, GIL, wala na. Tapos na. Mangyayari at mangyayari ho talaga ang sinasabi ni Manong Chabit na sure siya yung kanyang propesiya na matatanggal si Bongbong Marcos as soon as possible. Yung mensahe ng obispo na yun, panigurado po ang Malacanang dito ay tinatamaan. At siyempre, di ba nagsigawan yung mga tao? Makaka-impluwensya rin po yan sa maraming Pilipino. Na ngayon nga ho, binalita, itong isang kernel active militar ay nag-withdraw ng suporta kay Bungit. Patay talaga ito. Nako! Mukhang katapusan na talaga. Bago po natin pag-usapan yung pag-withdraw, no? Continuous lang natin kasi kanina hindi tayo pa masyado nagkaroon ng conclusion. So ngayon, ibinalita na po ngayon ng mainstream media na tinanggal nga nirelieve itong si Colonel Audi dahil po sa pag-withdraw ng kanyang suporta. Pakinggan po muna natin. Ito, Bungit, dapat ang mensahe mo. Pakinggan muna natin ang mensahe ni Vice President Inday Sara Duterte bago po natin birahin itong tungkol kay Colonel Audi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ngayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Black Nazarene, muling binibigyang diin ang ating matibay na pananampalataya bilang mga Pilipino. Ang debosyon sa Black Nazarene ay nagpapaalala sa atin ng walang kapantay na pag-ibig, sakripisyo at pagpapakumbaba ni Jesus para sa sangkatauhan. Sa bawat taon, ang bawat hakbang na tinatahak ng mga deboto sa kabila ng hirap at pagsubok ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. Ang pista ng Itim na Nazareno ay hindi lamang isang selebrasyon ng nakagisnan na tradisyon. Isa itong panawagan upang pagnilayan ang ating mga pagkukulang, humingi ng tawad at magpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap. Naway magsilbing inspirasyon ang Itim na Nazareno upang patuloy nating isabuhay ang turo ng pag-ibig at pagtitiwala sa plano ng Diyos. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino.
Syukran. Grabe talaga pag si Inday Sara magsalita, parang nakakita ka talaga ng pag-asa kay Inday sa totoo lang, no? Parang kung ito na yung uupong presidente, maliwalas ang buhay ng bawat isa. Alam mo yung parang walang puot, no? Puro lamang kasiyahan at puro lamang ang pag-uusapan natin yung nagawa sa lipunan. Siguro may mga magkikriticize yung mga dilawan na yung talagang mga komunista, noon pa naman yan sila ay panay banat sa mga Duterte. Pero yung mga ordinaryong Pilipino, tiyak na masisiyahan pag si Vice President Inday Sara ang maging presidente. Signos na kaya ho ito na matupad ang propesiya ni Manong Chavit na hindi natatagal si Bungit? Kasi ito harap-harapan na ho eh. Pinatamaan na po si Bungit ng obispo. Quiapo pa, kapistahan pa ng itim na Sareno Translasyon, panigurado. Kaya pag ikaw, BBM supporter, tapos pumunta ka dyan sa Translasyon sa Quiapo, di kaya matunaw ka? Baka sabihin mo, ay, ayaw ko naman ata. Bakit? Yung obispong nag-humili. Si Bungit, pinatamaan, pinapababa na daw sa pwesto, kusa na daw bumaba kasi ang kapal ng mukha. Aray ko! Uwi ka siguro. Kailangan uwi muna ako. Ayaw ko naman manata. Ay, putsagin na yun naman kasi ang realidad. Bumaba na sa pwesto. Halata naman kayo, bistado na nga ako. Yan, sabi ng obispo, bistado na nga. Ayaw pa rin bumaba. Kitang-kita na nga. Ang kapal pa ng mukha. Kaya mahiya naman kayo. Ito yun. Pero maganda pong parang development. Na yung may mga obispo na nananawagan ng ganito sa kagaya sa government official at tumpak po dito kay Bungit na mag-resign na lang. Alam mo kung may konsensya lang si Bongbong Marcos, dapat nga ngayong araw mag-resign ka na eh. Sinusuka ka na lang ng taong bayan. Kumapit lang kaya to si Bungit eh. Sa kanyang mga aliporis na yan, kumuha yan ng lakas ng loob at kapal ng muka kung bakit nanatili pa rin siya sa pwesto. Kagaya po nito. Isang Colonel Odi, legit pala na nag-withdraw sa kanyang suporta kay Bongbong Marcos. Bakit ka nag-withdraw? Bakit siya nag-withdraw? Ano po yung reason niya? Alam mo, believe rin po ako dito sa Colonel na ito. Mantakin mo ha, active yan. Hindi po yan retired ha. Aktibo po yan. Ang reason niya kasi yan Ang sabi po ni Colonel Odi, Mungaw, PBBM, he has lost his moral ascendancy to lead the armed forces as commander-in-chief and govern the Filipino people as President of the Republic of the Philippines. Sobra na, tama na. The Filipino people is worth fighting for. Mabuhay ang Pilipinas. Takin mo, nasabi niya yan, sa kabila ho ng pagwawarning po ng Armed Forces of the Philippines, yung spokesperson niya ni Browner na pag meron daw silang makikita ng mga sundalo, aktibong sundalo, na makikisawsaw sa politiko at maglabas ng political statement, ay paparusahan nila. Court martial. Ito. Hindi natakot itong naturang Colonel Munggao. Ito yung totoong sundalo. Ito yung totoong militar. Hindi piki. Sinusunod yung tinatawag na integridad, courage and loyalty. Loyalty sa maraming Pilipino. Hindi po loyalty kay Bangag. Anak ka ng kagwang ka. Yan naman talagang totoo eh. To serve and protect the interests of the Filipino people, kaya nararapat po ito ng palakpak. Narapat po ito sa luduhan ng maraming Pilipino. Mantakin mo, active yan ha. Hindi yan retirado, pero naninindigan mo siya. Kaso nga lang, ganun talaga ang buhay. Pag ikaw ay naninindigan, kagaya ni General Romeo Pukis, pag ikaw ay mamrinsipyo at ipaglaban mo kung ano yung pagkatao mo, yung paninindigan mo,
Aputa, sa panahon ni Bongbong Marcos, talagang may sukli ka, kakasuhan ka, ikukulong ka pa. Same with Romeo Pukis. Sana ikaw, Romeo Browner, mag-lead ka. Dapat nga ito ipopromote gawing general. Bakit siya nag-withdraw? Kasi nga, si Bungit, wala na yan. Hindi nakarespeto-respeto. Kasi nga, si Bungit, hindi po karapat dapat magli-lead sa Armed Forces of the Philippines. Tingnan mo saan ka nakakita? Commander-in-Chief. May issue patungkol sa droga. Samantala sila, mga military, mandatory sa kanila yung pagpa-drug test. Pag nagpositibo sila, matiko, tanggal sila. Pero itong presidente ng Republika ng Pilipinas, Commander-in-Chief, tinatanggihan po yung hair follicle drug test. Buong pamilya niya. Ano po yung moral ascendancy nun? Para mag-lead ka sa isang sandatahang lakas. Na ikaw mismo, yung first family, ay nasangkot po sa katakot-takot na korupsyon sa ating bansa. Trilyon-trilyon ang pinag-uusapan. Sige nga, kayong mga militar, magsabi po kayo. Kailangan mo ba protektahan itong commander-in-chief ninyo na anak ng kagwang puro pangungurakot? Ganun pa man, namrinsipyo yung mama Parang si General Pukis lang yan Ano ang nangyari? Ayan Ito po yung sukli sa katapangan at kabayanihan ni Colonel Udi. Agad po siyang pinarusahan at tinanggal po siya sa pwesto. Yan, sinibak talaga guys Teka lang, nasan ba yun? Ayan Philippine Army official nirelieve dahil sa umano'y pagbawi ng suporta kay PBBM. Saan po nanggaling yan? Sa paboritong news outlet ng mga bubonistang tanganista. Si News 5. Ito basahin ko po. Army Colonel binawi ang suporta kay Marcos. Nirelieve ni Philippine Army Training Commander Major General Michael Lugico, si Training Support Group Commander Colonel Udi Munggao. Kasunod ng umano'y kanyang online post na binabawi ang suporta kay President Bongbong Marcos. Inilagay na si Munggao sa Office of the Commander ng TRACOM habang iniimbestigahan ang posibleng administrative at legal charges na maaring ihain laban sa kanya kaugnay ng kanyang online post. Sabi we are still reaching out to Colonel Munggao so that we may extend to him emotional support. He is still my responsibility. Lol, ayon kay Lugico, wala pang tugon si Munggao sa ngayon. Giniit naman ni Lugico na nanatiling tapat ang Philippine Army sa konstitusyon at sa chain of command. Los nyo. Mas bayani po itong taong ito para sa akin. Alakpakan nga natin Nasaktan kayo. Ako nalungkot lang ako kasi nga siyempre pag sinibak ka dyan, pag tinanggal ka sa pwesto at imbestigahan ka at mapatunayan ka, tapos file ka ng legal charges, yung benepisyo mo mawawala, yung retirement mo mawawala. Yan ang nakatakot dyan Siguro, itong si Colonel Udi, talagang nandun yung pagkamakabayan niya. Kailangan din yan ng moral support ng maraming Filipino. Ako, sa akin mag-domino effect po ito. Marami pong magagalit dito. Marami pong maghurumentado para sa akin. Alam mo kasi, itong mga itong kagaya ni Colonel Odi, ito yung tunay na makabayan. Hindi mo talaga po pwedeng, kumbaga, busalan yan para manahimik ka. Umingay. Nag-iisa po itong mga No? Yung mga ganitong klaseng prinsipyo, bibihira na lang. Active yan, Pero inilabas niya ang kanyang hinanaing. Winidro niya ang kanyang suporta. Pero anong ginawa
ng kanyang nakataas, nirelieve siya. Siguro, kung si Vice President Inday Sara na maging presidente, Day, kung sasampahan talaga to ng legal charges, ibalik mo, Day, ang kanyang benepisyo. Kasi nga, karapat dapat siya, deserve niya, na mas maipromote pa siya at gawing general para po sa akin. Nakahanap naman po siya ng maraming kakampi, kagaya po ni General Romeo Poques. Ang sabi niya, an officer who speaks in defense of constitutional values does not undermine the armed forces. He strengthens them. Lalong pinapalakas, di ba? Bakit ba, ginising kayo ng inyong kabaro na huwag manahimik, yung Commander-in-Chief Bangag. Sabi nga ni Tatay Digong, bangag noon, bangag pa rin ngayon. Umaani po ng papuri itong si Colonel Odi. Ito pa, sinabi rin ni sabi ni General Romeo Poques dyan, sa post sa kanyang social media, si Colonel Odi Mungao ay sundalo ng konsensya. Handang isakripisyo ang lahat dahil sa pagmamahal niya sa kanyang bayan, mabuhay ang Pilipino. Naman, sobrang sakripisyo talaga yan, yung benepisyo pa lang na makukuha eh. Tapos ngayon, sinusopil na, nirelieve na. Yan ang nakasalalay, ilang taon din yan sa pagiging militar, Armed Forces of the Philippines. Malapit na rin yata yan mag-retire. Hindi na ho siguro talaga niya kinaya eh. Sobra na, napuno na. Sabi ni General Poques, sundalo ng konsensya. Sana marami pang makonsensyang mga kasundaluhan at marami pang mag-voice out. Ilabas nyo ang tunay ninyong pagka-Pilipino. Sundalo kayo ng mga Pilipino, hindi kayo private army ni Bangag. Kung Ginoo naman. Ayon naman kay Ma'am Malu Tikia, ayan, basahin natin. Pampalakas po ito kay Colonel Odi. Sabi po ni Ma'am Malu Tikia, Colonel Odi, di kita kilala, pero ang tapang ng ginawa mo. Saludo ako sa iyo. Maraming salamat sa sakripisyo. Mag-ingat po kayo. At sana maalis sa kapahamakan ang inyong pamilya. Kahit yan ay personal na withdrawal, malaking bagay na tumayo kayo at nakiisa. Sana mayroon pa na sumunod sa inyo. Maraming susunod talaga yan para sa akin eh. Alam mo siguro yung mga susunod, baka yung mga kagaya ni Colonel Odi ba na naninindigan talaga. Pero ang point ko kasi dito kawawa rin ho talagang pamilya. Kasi pipersonalin ka rin din ng mga bangag, lalo na mga alipuris, mga militar. Isipin mo, Facebook post lang yan Yung ginawa ni Colonel Odi, putang ina, tinablan ang Palacio de Polvoron. Natakot yung mga hinayupak. Malamang sa malamang, malaking impact po ito para sa akin. Na merong isang ganitong aktibong sundalo ay tahasang po naghayag ng kanyang pagkadismaya at nag-withdraw talaga ng suporta sa Commander-in-Chief. Bibihira yung ganitong klaseng tao. Aktibo eh. Hindi natin alam kung kasi sinabi po ni General Romeo Poques sa kanyang interview nakarang araw na yung mga marami daw talagang galit na at dismayado na mga kapulisan at mga militar sa Commander-in-Chief kay Bungit. Isa na ho ito. So kung kayo galit na, bakit ayaw po ninyong suportahan itong ginawa ni Colonel Odi? Kahit man lang sa Facebook post. Siguro, siyempre, iniisip din nila, paano yung pamilya namin? Pero sa akin, pasalamat po ako dito. Malaki pong bagay na ito, tama po si Ma'am Malu Tikia. Ito po ay pumupukaw mismo sa diwa ng pagkamilitary nila. Kung kayo po ngayon, mga junior officer, malamang sa malamang napanood na po nila ang mga balitang ito at napakinggan na po sa mga mainstream media dahil kumakalat na, napaka-imposible. Yung integridad ninyo, loyalty, courage,
bilang isang militar. Napaka-imposible kung itapon lang po ninyo yan na para lang basahan. Manindigan kayo para sa bayan. Akala ko ba matatapang kayo kasi sundalo kayo, di ba? Sundalo kami. Matatapang kami. May courage kami, may loyalty kami, may integridad kami. Ilabas nyo po yan. Ipakita po ninyo yung tapang sa maraming Pilipino. Na ngayon, ito na ho. Merong isang General Pukis, merong isang Colonel Odi. Ito yung mga bayani. Di ba ho bayani ho kayo? Ilabas nyo yung pagkabayani ho ninyo. Huwag kayong matakot. Kayo po yung nakakaalam sa inyong pagka-military. Sana po, sabi ni Mama Lutikia, mayroon pang kasunod. Malamang mayroon pa. Isipin mo, obispo, militar, nagsama-sama na ho sila sa pagkadismaya sa gobyernong Marcos. Wala na pong mapala ang maraming Pilipino sa mga to. Kayo dapat ang mangunguna. Susunod po kami. Kayo dapat yung maglilid. Na kayong mga kaobispuhan kayo, sana wag kayong magpagamit sa dilawan. Gamitin po ninyo yung utak ninyo. Baril at rosaryo ang labanin nito. Patay tayo dyan. Ito. Kaya po itong moral ng mga militar ngayon, sa akin bumabagsak po yung moral nila. Bakit bumabagsak yung moral nila? Kasi po, yung commander-in-chief nila, wala na nga pong moral ascendancy. At sila po mismo nakaladkad sa issue ng korupsyon. Na maraing itinanggi naman ng Armed Forces of the Philippines. Sabi nga ng Armed Forces of the Philippines, magsasampa daw sila ng kaso sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon na di umano, merong mga ghost project sila. Ay putay na, doon lang din naman yan nabisto sa mga hearing, budget hearing . Kaya na pag-uusapan sa social media. Bakit ba ang tahimik ko ninyo? Kaya napupuno kayo ng bashing . Alam mo, sa totoo lang, yung Armed Forces of the Philippines, ngayon lang po sila nakaranas ng matinding mga bashing sa social media under Marcos admin. Pero sa panahon ni Tatay Digong, hindi po sila nakaranas yan . Kagaya ho nito, pakinggan po natin. Sabi nila pag PMAR ka, magaling, matalino, disiplinado, at mapagmahal ka sa bayan dahil kayo ay nahubog at ginagabayan ng inyong motto na courage, integrity, at loyalty at ang inyong ipinagmamalaking honor code. Honor code, wala na daw yan. Ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP ay nasa comfort zone. Kaya balewala sa kanila ang trilyong pondo na nawawala sa corruption. Corrupt sa taas, corrupt sa baba. Halos 80% ng AFP ay corrupt. Halos nakahiligan na ang conversion to cash. Honor code, wala naman yan. Yung nasa baba, naghihintay lamang ng mga nasa taas na makaalis sa pwesto para mapalitan at iba naman ang kumita. Honor code, wala Hindi China yan. ang kaaway ng AFP. Kayo. Tayo. Naabutan na rin ng corruption. Honor code, wala May naman puso ba yan. ang mga sundalo para sa Pilipinas? Takot kayo kaya walang nangyayari. Naisip nyo ba ang mga anak nyo? Ang kinabukasan nila? Safe lang. Hintay-hintay at tayo naman ang kikita. Yan ba courage, integrity at loyalty na natutunan at isinapuso ninyo? Honor code, wala naman yan. Putang na. Ang ganda ng dokumentaryo ng nito gumawa. Hindi ako gumawa yan, nakita ko lang sa social media. Sana po tinamaan kayo dito. Loyalty, integrity, courage. Yan po yung motto ninyo. Nasaan yun? Akala ko ba matatapang kayo? Bakit takot kayo sa mga kurakot? Mas kabayani pa ho dito si Colonel Odi pati si General Pukis. Palakpakan natin tong mga to. No chance na. Wala nang pag-asa si Bungit na maibalik pa yung tiwala ng maraming Pilipino sa kanya. Suntok na sa buwan. Isang kalukuhan po na mahahatak pa ni Bungit ang tiwala ng maraming Pilipino. No chance na po. Kaobispuhan, kaparian, religious sector, galit na. Ito ngayon, mga militar, naku, yari talaga. Tingnan mo, pakinggan natin, may chance pa ba? Nababalik ang tiwala
ng maraming Pilipino. Suntok sa buwan daw po ito. Ayon po sa dating spokesperson ni Bungit. O, pakinggan natin balitang ito. Samantala, mahirap na raw ibalik ang tiwala ng publiko kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos bumagsak ang net trust rating nito sa -3 noong holiday season. Alamin kung sino ang may sabi sa report ni MJ Mondeja. Sumadsad ang net trust rating si Pangulong Bongbong Marcos bago matapos ang taong 2025. Bumagsak sa -3 ang score ng presidente sa fourth quarter survey ng Social Weather Stations o SWS. Pero entrada pa lang ng 2026 ay negative na naman ang sumalubong sa administrasyon. Lalo kasing sumadsad sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar nitong Miyerkules, January 8. Nagsara ang palitan sa 59 pesos 35 centavos kada dolyar na mas mababa na higit 14 centavos kumpara noong Martes, January 7. Ang panibagong all-time low ng piso kontra dolyar ay nangangahulugan ng mas mahal na imported na bilihin, mas mataas na inflation at mas mabigat na gastusin para sa karaniwang Pilipino. Sa panayam ng SMNA News, iginit ni former Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles na asahan ang patuloy na pagbagsak ng ratings ng administrasyon. Yung kahinaan ng peso sa dolyar, it's only going to get worse. And sabay makakatulong para mapaangat po ang trust rating ng presidente? Ma'am, -3. Right now, ang problema kasi dun sa yung problema when it is trust, pag nawawala yung trust, ang tagal mong bawiin yan. Ayon kay Cruz Angeles, malinaw na malubhana ang trust issues ng masang Pilipino sa direksyon ng pamamahala ni Marcos Jr. The loss of trust ay accumulation yan ng iba't ibang mga action on the part of the president or on the executive. Paano tayo maniniwala sa isang presidenteng nangako na hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC pero tinurn over niya si Rodrigo Duterte doon? Paano tayo maniniwala sa Pangulo na nangako ng 20 pesos na bigas pero sinusubsidize natin kaya nakakabenta sila ng 20 pesos na bigas pero heavily subsidized, meaning tayo pa rin ang nagbabayad kung bakit naging 20 pesos yun, and it's only offered to a few people. Dahil sa negative trust ratings, nakikita na dating press secretary na hindi maniniwala ang taong bayan sa resulta ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control. Makababawi pa kaya ang Pangulo? Sabi ni Cruz Angeles na kailangan dito ng milagro. Paano tayo magtitiwala sa isang Pangulo na nagyabang ng 5,500 flood control projects pero as it turns out, yung mga proyekto na yon are mere fronts para dun sa korupsyon ng ilang mga kasama niya sa kanyang administrasyon. So, makaka-restore, it's going to take a miracle para tumaas yung trust and trust ratings niya. Ayon naman sa Malacanang, nananatiling matatag si Pangulong Marcos Jr. sa kabila ng negatibong survey ratings. Handa rin siyang harapin ang epekto ng kampanya Matatag laban sa mukha. korupsyon, lalo na sa anomalya sa flood control. Ayon kay PCO Yusek Claire Castro, ang survey ay gabay lamang at hindi makakaapekto sa tuloy-tuloy na trabaho ng Pangulo, lalo na sa pagsugpo ng korupsyon. Kung negative sa trust ratings, ay may pag-asa pa naman daw na tumaas ang approval ratings ng presidente. Ito ang sukatan kung pasado ba sa publiko o hindi ang mga pulisiya o programa ng isang lider. Pero yan daw ay kung magtatrabaho ang Pangulo. Pero, he has to be working on it. Nasaan ang mga polisiya para mapababa yung presyo ng pagkain? Nasaan yung mga polisiya para ma-improve ang peace and order situation? Kasi peace and order is directly related to economic recovery. Ano naman ang ginagawa niya to control corruption para yung pera na ginagastos ng gobyerno is more efficient and more importantly, spent here? Pero wala eh. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNA News. Milagro na lang daw na babalik ang tiwala ng taong bayan kay Bungit. Milagro ho talaga. Wala na yan. Matapos man ang termino ni Bongbong Marcos, ito yung presidenteng kinakamuhian ng maraming Pilipino. Mantakin mo yung negative result ng trust rating, anak ng kagwang. Sabi approval daw, may approval rating pa daw, lalo na ho. Pag wala na pong tiwala ang sambayan ng Pilipino, ibig sabihin hindi na po approve sa maraming Pilipino ang pamumuno ni Bongbong Marcos. Kaliwat ka ng korupsyon. Walang nakulong eh. Mismo si Martin Romualdez pinagtatakpan. Kalukuhan. Ang ginagawa sa Roswella Optics, yung ICI na ginawa niya, yung pala ay pagtatakip lamang sa katotohanan. Doon pa lang sa ICI, nilayasan, isa na lang yung miyembro ng ICI, anak ng kamuti. Dito pa lang makikita mo na sinusuka po siya ng taong bayan. Itong homilya ng obispo,
Sa mismong Quiapo translation, kapistahan ng itim na sarino. Hindi pa ba ho kayo natatamaan dito? Kapal ng mukha nyo kung ganun. No? Tangina, harap-harapan na kayo. Binibira para bang tinataboy ka na eh. Tinataboy ka na ng tambayan. Nandidiri na kami sa inyo. Ayaw na namin sa iyo. Anak ka ng kagwang kawatan ka. Oh. Kulang na lang ganun din. Kulang na lang pagmumurahin eh. Si Rowena Guanzon, pinagmumura yan eh. Nasabihin, tanga eh. Ano, ubob. Ayan. Oh. Ayaw pa rin. O ito na ngayon. Meron ng mga active militar na nag-voice out sa social media, nag-post. Nag-withdraw ng suporta. Come on. Ano na? This is the time na tama yung sinasabi ng obispong ito. Nakusa ka nang bumaba, mahiya naman kayo. Hindi ka bagay maging presidente. Hindi ka bagay sa inyong tungkulin. Patay ka diha. Mukhang malapit na talaga matapos ang kahibangan ng mga hinayupak na ito. Sa palagay ko, next to kay Irap, no? Si Bongbong Marcos. Yung history talaga mauulit at mauulit ho ito. Kung ganyan po si Bungit, paano po mabalik ang tiwala ng taong bayan sa mga Marcoses? Simple lang gawin, no? Bumaba si Bungit sa pwesto, mag-resign siya, aminin niya ang korupsyon, ipakulong niya yung kamag-anak niya, ipakulong niya anak niya, ipakulong niya asawa niya, pati sarili niya, ipakulong niya. Para yung sinasabi niyong tiwala ng maraming Pilipino na babalik, ay kusa po yung babalik. Ang tanong, magawa ba yan ninyo? Ang sagot, hindi. Kaya habang buhay po kayong kamuhian ng maraming Pilipino at tatak sa history ng pamilyang Marcos ang pinakakurakot sa kasaysayan ng ating bansa. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag.
tulog mo, may pag-asa.